magka-lapu-lapu injection. Pero nilabas Sanford, ang Dragon. eto na. Kilala rin natin siya sa paggamit nitong hero na to. Naku, nakakamiss makita si Sanford na humawak ng Dragon. Dragon. Yuzong versus Lapu-Lapu, a very good scenario here. Actually, ang tunay na panalo dyan ay tayong lahat kasi makakita tayo ng magandang bakbakan ng dalawang XP laners. And James, after a hot streak last season, ang ganda rin ng performance niya game 1. Parang lahat talaga ginawa niya, pinagtatanulan na niya lahat pero hindi pa rin enough. And isa sa mga sinasabi din ng mga tao na expertise niya is this Lapu-Lapu, which I really like for Omega. Instead na magsora ka, pumili ka na lang na mas stable na XP laner, going in for the Lapu-Lapu. Kaya din mag-dive, may damage, may sustain, balancing XP laner para dito kay James. And this is gonna be again a challenge para sa Smart Omega kasi isa na lang. Charging. Matutuldukan ang kanilang win streak. Mukhang matutuldukan ng Cavalry yung inaasam-asam na 5th win streak dito ng Smart Omega. Tignan natin kung ano mangyayari sa game number 2. Makakita ba pa tayo ng game 3? O dito na magtatapos ang ating serye? Sa pagpasok dito sa game, masasabi natin na when it comes to the adjustments sa draft, mas may palag yung sa Omega ngayon. I would say, oo. Lalo na kasi Lapu-Lapu naman yung hero ni James. Netsuki, siya yung magiging split type dito. Ang siguro kailangan bantayan ng Omega if meron silang learnings from the previous game, control yung kanilang mid, tapos bantayan yung kanilang orange side jungle. At meron naman silang enough heroes for that. This is Jushin and Hylos, napaka-stable sa pag-control ng mga linya. Oo, sobrang slow din. Yan ang mahirap kaharap kapag kapag di kita talaga sa gitna. Pero stable din naman kung iisipin itong si Sanji. Ang bilis ng clear wave. Andiyan din si JP. So talagang tablahan lang dito sa gitna. Magkakatalon na lang yan kung makakadalaw ba kagad itong si Cardizzy. Kasi alam natin, after mag-clear ng mga ganyan, umi-spot sa gitna yung mga suyo na yan eh. Totoo, di ba? Doon papunta eh. Naghahanap agad ng gulo. Basta makapag-level 3 nga. Pero grabe rin si Sanji, no? Level 2 pa lang siya doon, pero gumaganyan na. And dito natin makikita na malakas talaga yung Liquid. Malakas silang mang-aura sa kanilang kalaban. Inaaurahan no? And hindi rin naman kasi biro yung skills talaga ni Sanji pagdating sa gitna. And level 4 na rin naman si Cardizzy. Pwede silang spot dito sa taas. Perxiba, kita nila. Evil Queller ay gagamitin. Pero wala muna magaganap na kumusyon. Mag-spawn muna yung Lord at mukhang doon na magkakaroon ng laban. Pero parang hindi. Mukhang mag-aabang muna sila dito sa taas ang Liquid. Pipilit yata. Fast clear na lang. Fast clear. Hahayaan lang muna nila mag-level 4 si Sanford. Tsaka mukhang kukuha sila ng magandang pwesto dito sa Turtle. Ako, pagkapustuhan ganyan, alam natin na kapag nangalahati na kagad yung buhay ng Pagong, ay lalabas na ang Dragon. James, nagaban ng pagkakataon kung kailan siya mag-Bravest Fighter. Tumamay lang siya. Sanford nakakuha na kami ng first blood. At si Carlito nagwagi doon sa Pagong. Ngayon mamipipit si Sanford. Habang si James naman yun ng flicker. Nakuha din ni Mingguin yung kanyang mga gusto. Hindi na tama yung sibat. Pero gusto pa ata ni Cardizzy ng isa kasi yung Pagong ay actually yung purple buff ang kanilang sisilipin. Kaya lang Flying Clouds at makakabalik din kagad si Perxiba. Ito mo yung effect nung ginawa dito Teal Page with their rotation. Finasclear nila yung XP lane. Naiwan si James doon para mag-clear. Automatic. Hindi pa nga kalahati yung Turtle. Masasabi ko nga, 80% HP pa yung Turtle. Nagpapagad ng Dragon. Etong si Sanford. Mula dun sa bush. Parang telegraph na ilang beses na nating nakita yan. Kung paano ka-instantaneous yung paggamit ni Sanford sa kanyang ultimate kapag na-call na ng TLPH. Ay, Kap! Ako si Mingguin kagad. Pumertical na rin si Carl. Nananakot lang May mga may mga ganun, may mga glimpse na ng pwedeng planuhin dito ni Cardizzy. Pero maganda dito kung pabilisan lang ng double lane pre. Claude talaga eh. Oo, tsaka medyo may hirapan yata dito si Netsuki kasi nakabantay sarado yung riverside dito ng Liquid at hindi hinahayaan ni JP literal na merong nakaharang dun sa tulay na gusto nilang lagpasan. Sa ilog, no? May nakaharang sa ilog, bre. May malaking titan na nakaharang sa ilog. Pero tingnan natin kasi si Sanford ay nagiging agresibo lamang against James. Pero ang maganda naman dito para sa Omega, no, hindi nila hinahayaan na lumaki at lumobo ng gusto yung kalamangan in terms of economy dito ng CL. Totoo yan. Mukhang kailangan din nilang maghanap ngayon
ng tamang timpla sa kanila kung paano sila lalaban dito against Team Liquid. Kasi ang daming teams ang nagsasabi na kapag na-aurahan talaga kayo ng Liquid, literal Yep. na Yari na. tuloy-tuloy na eh. Yung Wala na. momentum dito ng Liquid. And ngayon na merong 1.8, dyan na naglalaro. Pero kita din natin when it comes to other lanes all throughout this map. Yung mga 1v1 sa lanings, alam mo na Liquid yung nakakalamang sa kahit simpleng aurahan lang. Look at this, napaka-agang switch lane para sa Omega. Para talaga na-apektuhan sila dito ng mga movements from TLPH. And Cartesi is level 8. Mauuna dito sa ating Turtle. Okay, Lantern, gagamitin ni Ming Grabe yung dragon. Doon sa likuran talaga ang kanyang punteriya. Pero pwede naman Ryzen. siyang petrified dito. Si Ryzen ang kanilang inahawakan! At si Cartesi ganda ang na, nagwagi. Kaya naman may ibig ang mga miyembro dito ni Smart Omega. Sapoy nakakuha ng AOG. AOG. Flicker na force rin dito kay James. Mapapaflicker din si Mingguin. Grabe yung Stampede. Activated kagad! Pumaragasa talaga ang Liquid ngayon. Look at that. After the Turtle, kukuha ng kills, kukuha ng orange, Hulo. kukuha ng platings, lahat ay kinukuha dito ng Cavalry. Sakto 5 minuto na, wala ng platings dun sa may bandang ginagawa si JP. Ay mangangalahati ang kanyang Uy, boy! HP flicker na gamit din ni Sanji. At nakakuha na kagad si Carlito. Ryzen! Then, Phantom Seed gagawin din dito ni Ryzen. Pupuntahan yung likuran, ipitapa yung dalawa. Kaya lang masakit talaga yung damage ni Carlito at siya'y nakadalawa pa doon. At nabuhay pa si Chef Sanji. Oh! Lamang na lamang doon ang Liquid, pero meron ding shutdown kill against Carl. Gusto ata niyang Kasi patay na si Mingguin, matagal na eh. Parang dumaan nata sila doon, parang alam gusto yata niyang magpa-execute. Kaso hindi yun yung nangyari. Ayaw nila magbigay ng extra kill para sa Omega, pero nagsimula to doon sa super duper zone mula kay Sanford. Grabe. Nandun sa may mid. Nakita niya si Ryzen, hindi nagdalawang isip para gumamit ang kanyang ultimate. And then, kung usapang zone, ngayon lang natin makikita yung galaw na yun ng TLPH. Nasa gitna ng Tier 2 at Tier 1. Uy, Dragon Dragon. Alam niya na pa-cooldown na rin yung petrify niya eh. So sinubukan lang niya kung bibili ng Omega yung trip niya. Pero hindi na muna lalaban habang sa ibabang bahagi. President, dito matrabaho na rin. Ito na naman bumalik na ulit yung Claude niya. Diba kanina kasi, Coach, ba't naka-pray ako? Oo. Claude gusto ko So eto na, pinagbigyan na siya ni Coach. Ang trabaho na naman niya mag-farm, steady on farming na naman si Kuya Teddy. Dalawa na yung items niya dito in compare with the one item na meron si Netsky. And ito naman yung, kahit paano masabi natin na for Omega, may palag naman sila sa late game. They do, pero aabot ba sa late game yan ang tanong? Yun lang. Yun na naman yung tanong Hindi. At ito na naman, pagkaroon ng Turtle, once na magpakita si Ryzen, feeling ko mag-ult na naman ito si Sanford. Ayan na nga, Ay! petrify na nagamit kagad. At Aray. first sa magiging call nila dito kay James! Pero nandun yung Jai Essence para kitilin ang kanyang buhay. Malayang-malaya ang Team Liquid dito sa pagong na ito kasi walang XP lane na magsusod sa mga miyembro ng Cavalry. Lolobo na naman ang lead na meron dito ang Cavalry. Turtle, makukuha ni Carl at mukhang magtutuloy-tuloy na naman sa nagiging takbo ng laban. Ganito rin yung nangyari kanina. Once na nakuha na ng Liquid, parang ang hirap na for Omega. Humabol, makabawi kasi grabe yung aggression na meron dito ang Liquid. Unlimited na play. Ang makakita natin mula sa TLPH. Uy. Mingguin? Tapang ni Mingguin ha, okay. Bibit-bitin niya ata. Ito si JP pero Great nakiiwas. Si Sanford dun sa bit-bit. Carl Dizzy, di nila alam. Doon sa may gilid. Pwede Teddy! papasok yung nagamit din! Kasabay ng Blazing Duet mula dito kay Teddy. Kaya transition sila sa may middle. Babasagin nila yung inner turret na yun. At tagumpay ang Cavalry. Pwede pa na nila pasabugin at yun ang tagumpay. 7 minutes. 7 minutes pa lang. Sabog kagad yung gitna. Si Carl nga nagkakat din sa Oy! taas. At Ano? mukhang alam na ng Liquid na sila yung aharang sa pagtawid sa tulay, sa pagtawid sa ilog ng Smart Omega. May mga flying clouds. Pwedeng maghabol ang Smart Omega. Pero lalayo lang ang Liquid. Hindi sila makikipaglaban kapag alam nilang walang kailangang kalabanin. Unbelievable. We are seeing the prime form TLPH. Wow. At lalo pa silang nagpapakita ng gilas nila. Their drafting is perfect. The way they execute the early stage is perfect. Cartesi just zoning niya. Mga Sanford, sobrang komportable with his Yuzong. Si Cartesi Right. nag-i-invade agad. Drop. Level Kuha 14. At 8 minutes and 30. Gusto ata niyang talunin yung record niya. Fastest level 15. Man, ibang klase talaga si Carl. Alam mo, lahat ng record gusto talunin yan eh. Lahat ata. Iniisa-isa na eh. Lahat ng mga records eh. Kahit sarili niyang record, gusto niyang kalabanin. Tama. Yun ang mindset ng The GOAT. Ano ba yung most recent? Parang 10 minutes ba? 9 minutes lang yata 9 minutes eh. lang. Minutes lang. O, AOG, gagamitin ni JB, makakaiwas siya. Stanford! Dito ay nandito.
Isa-isa hinahabang ang miyembro ng Smart Omega ng Dragon Form na gamit din. Nag-make na under the turret dito ang Team Liquid Philippines. Masyado mapapalalim dito si RTC. Buhay pa rin naman si JP. Wala siyang AOG. Tutulak siya dun sa may tore. Kaya lang nandun si Sanji. Sabi niya, Dan, ako nang bahala sa'yo. Lock in kami dito sa tore sa may middle. At tagumpay ang pagpasag sa base turret dito ng Team Liquid. At meron pang Lord na pwedeng diretsuhin ng Liquid, though wala doon si Carl. 2 beses namatay si Carl at yun lang ang kills na nakuha ng Smart Omega. Direk, kailangan namin malaman kung ito pa yung fastest. Kasi nag-15 nata siya bago mag 9 minute mark eh. Oo. Kasi 9:03 nakita ko nung pagtalon niya. Ako po. Okay. JP, may ipit ata. Kahabol. Wala naman siyang AOG. Tumama rin yung SOD ngayon na ipin. Dito sa may gilid, dito si Sanji. Great play coming out from Omega. Merong Could be Lord. enough for the Lord actually. 4 versus 5. Oo. Oh, parang lamang ha. Parang lamang Walang dito. ulti din si Sanford. Lamang sila sa bilang pero kulang din sila actually sa ultimates. At mukhang magre-react si Nevsky sa taas. So pwedeng i-rush to ng Liquid. Wala silang SOD. Wala. At na-call yan. And this is an important objective para sa Omega. Alam mo, isa sa mga bagay na maganda lang din sa nangyayari dito is medium na push para sa Omega. Of course, hindi masaya na mapushan ka ng 9 minutes dun sa mid mo, pero at least pagdating ng mga turtle fight, mga lord fight, hindi ka ganun kalugi. Hinahunting na siya dito ni JP. Oo nga, ayun, Black Dragon form nagamit kagad ni Sanford. Pero mukhang pananakot lamang ngayon. Hooks from Sanji. Ang kapdi na rin ni Sanji. Kaya nga eh. Ang kapdi na rin, nararamdaman din ni Perxiva yung damage. Pero sinusolo na ni Teddy dito, men. Walang kamalay-malay. SOD! Hindi umabot. Buti nakaharang dun, pre. Tsaka feeling ko naman, kahit naman tumama yun, wala na rin aabutan. Wala dahil na rin aabutan. tagumpay na ang Team Liquid sa pagkuha nun. Oh, at ngayon ay mas lumalaki pa ang lead na meron dito ang Cavalry, 8.7k gold lead. At tila ba parang ang hirap for Omega na humanap ng pick-off, na humanap ng bawi, not unless mangyari ulit yung kanina. Yung medyo nag-overextend ng Cavalry. Yeah. At this point, 11 minutes, 9k lead. Laki yan. Parang kung ikaw yung TLPH, gusto mo rin talaga mag-dive eh. May gigil kasi alam nyo na lamang kayo in terms of level, lamang kayo in Oo. terms of items. Hindi mo sila masisisi kung bakit ganun sila kagigil, kung bakit ganun sila kaagresibo ngayon. Ayan na, Nagmamarcha na sila sa gitna, may mga minions pang kasabay sa itaas. Is this endable? Tingnan natin kasi may mga matching horse na rin na lumalabas. Mag-dragon na kulay red ay nagamit na rin ni Sanford. Meron siya Petrify. Inaantay lang kung kailan nila pipindutin ito. Tumama na kayo. Petrify Gaming win! Buti makakatakas siya with the Crimson Beacon. Pero nandun yung River Maria siya mula dito kay Sanji. Makakapatay na naman si Carlito. Kaya hindi naman itigil Sanji. Dalawa na kagad tumamba para sa Smart Omega. Wala na sila mga ultimates dito. Wala na rin mga minions. Andiyan rin mga matching horse. Nilalapag na mga matching horse. Kaya lang hindi yata nasama sa memo Hindi si si Danny JP. Siya na naman ang naiwan. Pero Ay! may na laban mula kay Teddy at ready na tapusin ito Sulit! ng Team Liquid Philippines at sila ang magwawagi. Team Liquid Philippines ang tutuldok sa win streak, ang haharang sa tulay na gustong tawirin